Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang matandang bahay na matagal nang walang nakatira. Luma na ang kahoy, umiingit na ang bawat hakbang. Basag ang ilang bintana, pero ang pinakakakaiba ay ang kwartong laging may nakasilip. Walang naniniwala noong una, hanggang sa mismong si Lolo Andres, ang dating kapitan ng barangay, ang nagsalita. "Ako mismo," sabi niya. "Nakita ko, 2:00 ng madaling araw. May matang nakatingin sa akin mula sa bintana ng kwartong yun. Itim, walang puti. Hindi tao yun." Hindi na siya bumalik ulit malapit doon. Isang gabi, may 3 binatilyong umuwi galing inuman. Si Joel, ang pinakamatapang, ang naghiya. "Silipin natin yung bahay para patunayan na wala namang multo ron." Naglakad sila sa dilim. May hawak lang na flashlight at bote ng gin. At pagdating nila sa harap ng bahay, tahimik ang paligid. Tila lahat ng insekto ay natahimik. Pinihit ni Joel ang pinto. Tumunog ito at bumukas na parang may matagal nang gustong makalabas. Pumasok sila. Amoy alikabok, amoy amag, luma na't tiyak namang masusuka ka sa amoy. "Tingnan natin ang kwarto sa itaas," sabi ni Joel. Nakangisi at umakyat silang 3. Pagdating sa itaas ay sinundan nila ang koridor. Doon nila nakita ang kwarto. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Maliwanag ang buwan kaya may konting liwanag na pumapasok. Dahan-dahan nilang tinulak ang pinto. Walang laman ang kwarto. Pero may isa sa kanilang napatingin sa bintana. Si Rico. Napahinto siya at nanigas. "Joel, may nakasilip mula sa labas." "Ano sinasabi mo? Imposible may tao sa labas. Nasa second floor kaya tayo." Sabay silang lumingon at doon nila nakita isang hugis muka, pero hindi mukha ng tao. Mahaba ang muka,